by good works, prayers, fasting, etc. So dahil venial sin lang yun, nawawala yung venial sin kapag ikaw ay may ginagawang mabuti bilang isang Katoliko. Na hindi yan malinaw na tinuturo sa Biblia. Ayun, narinig nyo ang sinabi? Hindi daw tinuro sa Biblia na gumawa ng mabuti para mapatawad doon sa kasalanan na hindi ka mamatay. Malamang nakita ko, hindi na naman nag-aral ito si Pastor ng mga terms sa Biblia. Hindi niya alam yung kasalanan ikaw mamatay at kasalanan hindi ka mamatay. Ngayon, basahin natin dito sa sulat ni Apostol Juan kung mayroon bang kasalanan ikaw mamatay at hindi ka mamatay. Ating pakinggan. Ito basahin natin. Kapitulo versikulo, letra por letra. 5:16. Ano sabi? 5:16 ang unang one. Basa ka ba niya, Jimmy? Kung makita nino man ang kaniyang kapatid na nagkakasala nang hindi kamamatay ay idalangin siya. At ibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Tuloy ang basa. Si Pastor, pinuputol yan eh. Tuloy. Oh, nasa na? Saan na punta? May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi kong idalangin niya. Yun naman pala eh. Sa Biblia, may tinuturo ang ating Panginoong Jesucristo na kasalanang hindi ikamamatay, may at kasalanang ikamamatay. Ngayon, ano yung kasalanang hindi ikamamatay? Ang tawag dun sa aral ng Katoliko o sa Catechism of the Catholic Church, venial sin. Tanong, sabi ni Pastor Atoy, wala daw venial sin sa Biblia at hindi daw mawawala ang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sinungaling ka. Bakit ko sinabing sinungaling ka? Bakit yung pananalangin, hindi ba gawang mabuti yun? Gawain ba ng mga kriminal at mga tulisan? Malinaw na malinaw, 5:16 ang unang buwan. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid, nagkakasala ng hindi ikamamatay, idalangin siya. Yung pananalangin, kaya pa naging masama yun. Mabuti ang pananalangin sa Diyos. Lalo na pag nakikita mong yung kapatid na nagkakasala ng hindi ikamamatay. Therefore, busted na naman ba ang paratang ni Pastor Atoy patungkol na hindi daw kailangan gumawa ng mabuti para mapatawad? Busted to, hindi? Iba na naman, bro. Busted yan. Ay, nako. O, bakit busted? Dahil sa Biblia, ayon mismo kay Apostol Juan, kung makita, hindi maamoy, ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ka mamatay. Ayon sa turo ng simbahan, yung kasalanang hindi ka mamatay, that is a venial sin. Ano? Paano mawawala? Idalangin siya. Yung pananalangin, mabuti ba? Mabuti, bro. Ngayong mabuti ang pananalangin. Ayon sa Biblia, paano ito mapapatawad? Sa pamamagitan ng pananalangin na paggawa ng mabuti at bibigyan siya ng Diyos ng buhay o pagpapatawad na ukol sa mga nagkasala ng hindi ikamamatay. Therefore, para mapatawad yung kasalanang hindi ikamamatay sa pamamagitan ng panalangin. At yung panalangin, yun ay gawang mabuti. Therefore, sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, na kaya tayo ginaway sa pamamagitan ng sa 2 ng Efeso, para mawala ang ating mga sala o ating mga kasalanan na hindi ikamamatay o tinatawag na venial sin. Anong sabi ni Pastor? Ulitin natin ang paratang ni Pastor sa Simbahang Katoliko. Ay nako, ang tanga. Nahihinaan ako. Wala bang ano? Okay pa yung mga taga-Cebu Pastor na nakalaban ko eh. May laman-laman to ito. Runong-runungan lang ito eh. Nagkamali ka ng pinalaban mo. Katoliko pa talaga tinali mo ha. At taga-Binyan ka, kagaya ko ha. Kawawa ka. Tuloy-ulit natin, at ulitin-ulit natin yung kanyang paratang sa Simbahang Katoliko. By good works, prayers, fasting, etc. So dahil venial sin lang yun, nawawala yung venial sin kapag ikaw ay may ginagawang mabuti bilang isang Katoliko. Na hindi yan malinaw na tinuturo sa Biblia. O, hindi daw malino na tinuturo sa Biblia. Siguro ang pinasa lang, talagang nakikita nyo mga kapatid, scripted ang kanyang pamamalatan sa Simbahan Katoliko. Hindi niya pinag-aralan. Kaya ayon nga sa Isaias, wala sa masasama ang nakakaunawa. Kaunawaan niya ba? Hindi. Ang ginawa niya lang, pumulot siya sa internet ng mga paratang ukol sa Simbahang Katoliko. Tapos yun ang itinuturo niya sa kanilang mga membro. Ay, mali yan, Pastor.
Harap-harapang pagsisinungaling mo sa kapwa-tao yan. Mahiya ka sa balat mo kung anong klaseng balat mayroon ka. Balat ng manok, iluto natin para may pagkain tayo. Bakit? Saan mo naman nabasa sa Biblia na hindi kailangan manalangin o gumawa ng mabuti para hindi ka mapatawad? Malinaw na malinaw nga eh. 5:16 ng unang 1. Kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng hindi ikamamatay, italangin siya. At bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. Ano yung definisyon ng word na buhay doon na ibibigay sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay? Yung kapatawaran. Therefore, sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti, at isa sa manifestasyon na yung pananalangin, mapapatawad ang ating mga kasalanan, at isa doon yung tinatawag na venial sin. Kaya kapatid na JB, sino ulit ang paniniwalaan natin? Si Pastor na nagsasabing wala daw sa Biblia yun? O ang ating Panginoong Jesucristo na ipinasulat sa Biblia yun? Sino paniniwalaan natin? Si Kristo, bro. Si Kristo, hindi si Pastor Apoy, hindi si Pastor Atay, si Kristo ang ating pakikinggan. 17:5 ng Mateo, basa kapatid na JB. 17:5 ng aklat ng Mateo. Ano nga yun? Ano, saan ka na napunta? At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Yun. Ang dapat nating pakinggan, si Kristo. Anong sabi ni Kristo? 5:16 ng unang 1, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng hindi ikamamatay, idalangin siya. At yung pananalangin ay gawang mabuti at bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala at yun ay kapatawaran. Therefore, itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo para mabura ang ating venial sin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at ang manifestasyon nun ay yung pananalangin. Kaya, dapat pa ba nating pakinggan si Pastor na nangangaral dito sa tapat ng Alberto Mansion? Hindi na. Paninira ba itong ginagawa natin? Hindi paninira ito. Pagsagot ito. At kung naninira man kami, napakatanga naman namin dahil paano mo sisirain? Eh sira na. Siya na mismo sumira sa pagkatao niya. Kahit hindi siya nagsasyabu, kahit hindi siya ng bababae, pero sa ginagawa niyang pagsisinungaling, parehas lang yun. Siya ang sumira sa sarili niya at hindi na natin kailangan siraan yun. Sinasabi lang natin ang kanyang kasiraan para walang maanib sa kanyang relihiyon na ginagamit niyang